Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo pong panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe, or kung feeling ninyo hindi kayo nakaka-resonate dito sa reading ninyo as Pisces Sun. Kasi po yung iba sa inyo pwedeng Sun sign nyo lang lagi yung inyong pinapanood. So Pisces, ayan. Bago ako nagsimula dito sa reading mo, is nagme-meditate muna po ako para kung ano man ba yung mga ma-pick up ko. So, okay. So, ang una ko kasing na-pick up is beef morcon. Hindi ko alam kung familiar ba kayo dun sa lutuin na yun or sa ulam na yun, sa dish na yun. So, madalas kasi yan, di ba, hinahanda sa fiesta, pwede rin sa birthday. So, pwedeng natikman nyo na yan, pero hindi nyo naman alam yung pangalan. So, search ninyo. Yung iba naman sa inyo, could be favorite nyo po yan tuwing may handaan. Tapos, billboard. So, I don't know if nasa province ba kayo before, tapos walang mga billboard dyan sa province niyo. But, pwedeng by 2025, yung iba po sa inyo is pupunta kayo sa lugar or sa bansa na mas maunlad. At ayun po, kada papasok kayo ng work, dami nyong nakikitang mga billboards. Ibig sabihin, yung billboard na to is pwedeng sinasabi na mas maunlad, no? Mas magiging maunlad kayo ngayong 2025. And also, pwede rin po na, hindi ko lang alam, no? Yung iba sa inyo, yung bahay nyo ba malapit lang sa highway, ganyan? Or meron ba kayo ba yung may-ari ng mga pinagpapaskilan ng billboard, yung mga ganon? So, tignan pa natin ano pa yun. Tapos, Japan. Yun yung naano ko. And, ang pinaka nakita ko kasi, pwedeng nasa temple ka. Tapos, may wishing fountain doon. Ay, fountain. Well pala. Ayan. So, yun po. Or siguro nasaan kang lugar. Pero yung iba sa inyo, Pisces, pwedeng yun yung dream destination ng iba sa inyo. Or pwedeng nandyan na rin nga kayo. At pwedeng mamamasyal kayo ngayong year na to sa kung saan mang bahagi, no, ng Japan. At yun, pasensya na, may pusa na naman. Tatanggalin ko lang muna, no. So, ayan, nasaan na ba tayo? Yun nga, yung iba sa inyo, nandyan na kayo sa Japan, pero meron kayong i-visit na could be temple, na first time nilang pong pupuntahan. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? Okay, tapos ito, strict na principal. So, hindi ko alam kung may teacher ba dito or pwedeng ma-promote kayo as principal ngayong 2025. Kung education naman po yung inyong career, profession. So, yun. Pwede nga lang kayo ay strict na strict na principal. Kung hindi naman, pwede po na may ma-encounter kayo dito na strict na principal or strict na teacher. Ingat lang kayo dahil baka meron kayong hindi makaunawaan dito na, yun nga, teacher or principal sa school po ng anak ninyo. Tapos, sovereignty. Yan. Yung iba sa inyo. Sige, iba sa inyo, hindi nyo alam kung ano ba yung meaning niya, ano. Wow. Ewan ko ba, yan lang kasi yung na-pick up ko eh. I don't know if kalayaan ba yan, but let's see. Para hindi tayo mag-sovereignty. Tingnan natin, ha. Oh no, hindi pala. It's like power. So, you will feel, Pisces, no, more powerful ngayong na to, ngayong 2025. So, could be power, supreme authority. Yan. Kung meron naman kayong mga kaso dito na kinakaharap, pwedeng umabot pa yan sa Supreme Court for some of you. Tapos, meron din akong nakita dito na may ikakasal or pwedeng papunta na kayo doon ng person mo, no? Pero meron kasi nagdadalawang isip. I don't know kung ikaw yon. Pero yes, pwedeng po na meron ditong hindi matuloy na kasalan. Kung hindi naman yan sa'yo,
pwede po na sa kakilala mo. Some of you, kung meron na kayong anak no, na adult na or nasa marrying stage na. So, pwedeng may in despair po dito. Sabi ko nga, kung hindi kayo yan, pwedeng malapit po sa puso ninyo. Tapos, meron din pong pinapakita dito sa akin na tomato fields. So, I don't know kung magtatanim ba kayo ng mga tomatoes ngayong ngayong year na ito. Or pwedeng you can gain profit sa pagtatanim ng tomatoes. Or mahilig lang talaga kayo sa kamatis. Ayan. Baka meron dito hindi kayo nakakakain hanggat parang wala kayong side dishes na kamatis. So, yan po yung mga pinakita sa akin sa aking meditation para po sa reading mo ngayong 2025. Punta na tayo sa energy mo. Yung overall energy mo ba ngayong 2025? Tingnan natin. Ano po ang energy ni Pisces? Sun, Moon, Rising, and Venus. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have the Wheel. Ayan o. Diba sabi nga, Sovereignty, you will have the power. So yung iba po sa inyo, lalong gaganda, or mas gaganda, or mas maganda, yung finances ninyo, yung career ninyo, ngayong 2025. Actually, happy kayo dito eh. Feeling mo, ito yung nafe-feel mo. Ito yung energy mo, na ang binibigay mo sa paligid mo is, yung parang nakokontrol mo sila, tapos happy ka. Kasi feeling mo nangyayari, or yung mga gusto mong mangyari, yun talaga yung nangyayari. Yun yung binibigay sa'yo. Malakas po kayo mag-manifest ngayong ngayong year. Tingnan natin. Ang dami mong perang mahahawakan. Na makapagbibigay talaga sa'yo ng confidence, no? Ng lakas. Yun lang. Ang ganda nga ng energy mo pagdating talaga ngayong year na to. Very confident ka. Yun yung nakikita ko sa'yo, Pisces. Pwede rin na may tao sa'yo dito no, natutulong. Para ma-reach mo to. Pwedeng karelasyon mo. Yan. Ang dami mong big blessings na marireceive. 6 of Wands. Magiging popular, magiging famous ka rin po dito. So for some of you, kung nagpa-vlog kayo, nagre-reels kayo, ayan po, tuloy-tuloy nyo yan ngayong 2025 kasi pwedeng dito nyo maabot yung peak nung ninyo, pagbablog ninyo. Check natin, okay, ano pa yung energy. Spirit guide, ano pa po yung energy. We have, okay, yun lang, medyo mag-iingat ka lang, no, sa pagbibigay. Okay, minsan kasi Pisces, napapasama yung pagbibigay mo. And also, nasa-sacrifice mo kasi yung part of yourself, no. Tignan mo kung tamang tao ba yung tinutulungan mo. Okay, meron talaga dito lahat ng relationships mo, give and take yan, ngayong year na to. So, kung merong mga tao dito na magte-take advantage lang sa'yo, alam mo na yung gagawin mo, i-cut mo na yung mga tao na yan, no? Madami din akong mga contracts and partnerships na nakikita dito sa cards mo. So, ayan po. So, sure talaga, no? Parang sabihin natin, sure talaga yung panalo mo ngayong year na to. Tignan natin. Pero wag kayo magpapaisi-isi ha. Kasi minsan pag narinig niyo na ganyan yung iba nagpapaisi-isi kayo. Oo, ganito pala, ganito yung mangyayari. Kailangan may efforts din talaga kayo dyan. Tingnan natin, message para sa'yo, balance cooperation with your partner.
So, may mga tao talaga dito. Diba sabi ko din naman sa'yo kanina dito sa 3 cards na to, may taong makakatulong sa'yo. Dito din may pinapakita mga partnerships and contracts. And also, personal relationship. Okay, yung relationship mo with your family, relationship mo with your, kunwari, BFGF, asawa. Napaka-importante po niyan para sa inyo ngayong year. Kasi mas makakapagpa-boost yan ng confidence ninyo eh. Tsaka isipin nyo kung, diba, kung okay yung relationship mo sa mga tao sa paligid mo, sobrang gaan. Bakit? Wala ka masyadong iisipin. Ang iisipin mo lang, ayan, paano kumita ng pera, paano i-sustain yung good relationship mo with them. So, hindi siya negative energy. Puro positive energy yung pinapakita dito. So, tingnan natin ano ba yung issues na pwedeng dumating sa life mo ngayon. Ngayong ano. Tingnan natin ano yung pwedeng dumating na issues sa life mo ngayong year. We have the Magician. Okay, this is all about you. About po to sa'yo. Hindi to about sa ibang tao. About to sa mga kakayahan mo, sa kaya mong ibigay. I don't know kung magiging all out ka dito eh. Tapos, pwedeng hindi ka masasatisfy. Yun yung issue mo sa life. Parang masasabi mo na binigay mo naman lahat. 'Di ba? Pero bakit ganito? Okay, so yes po, meron ding mga bagay dito, no? Pisces na, 'di ba, ito, yung Wheel of Fortune, sinasabi dito kanina na parang lahat ng gusto mo umaayon sa'yo. Pero hindi daw lahat. Kasi meron dito, pwedeng super po yung ano ba yun, parang nagiging arrogant ka na. Dahil nga, sa dami mong nakukuha ng mga bagay, so pwedeng dito naman, sa part na to, pinapa-slow down ka ni universe. Okay, sabi nga, diba, pwede nating makuha lahat in just one click. In just one click, hindi, paghihirapan natin. Pero pwede siyang mawala in just one click, in a blink of an eye. Kaya po, kailangan grounded pa rin kayo dito. Kailangan nandun pa rin yung kababaang loob po ninyo. Ace of Cups. May mga ibibigay po sa inyo dito na ito talaga yung mas kailangan ninyo. Kaya lang kasi, pwedeng ang tinitignan mo dito, yung gusto mo talagang mangyari. So, balansehin mo po yan ha. Tignan mo rin talaga kasi yung iba sa inyo, pwedeng ma-overfeed yung ego ninyo. Pwede po na sobrang yumabang naman kayo dito. Kaya po, hinay-hinay lang talaga. Dapat alam nyo pa rin yung boundaries ninyo, yung limits ninyo. So, di ba, may puro positive na binibigay sa inyo. Pero, may pambawi rin. Ganun talaga yung life. Di ba ngayong iba sa inyo, napapansin nyo ba pag sobrang saya nyo, maya-maya bigla naman kayong malungkot or kinabukasan sobrang lungkot nyo naman. Yung tipong ganun, kung naranasan nyo na yun. Okay, we have Judgment. Yan. So, ito yun. Pagbabago. Okay, so meron kang babaguhin talaga dito na ugali mo. Mas magmamature ka. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. Pisces. Ayan o. Nagiging mas responsable ka din. Mas magiging responsable ka din ngayong year na to. Check natin, okay? Ano yung mga bagay na may explore mo? 6 of Swords. So, may pag-travel talaga dito na pinapakita para sa'yo. So, for some of you, yun talaga, pwedeng maging explorer talaga kayo. No, pwedeng maging traveler yung iba sa inyo. For some of you, hindi naman to yung malayo ang mga travel. Pwedeng malapit lang. Depende sa budget po ninyo. 6 of Wands. Pero more on travels talaga yung pinapakita dito. So, ayan po, parang ito na yung time ninyo din, no, para ma-discover yung mundo. The Star. Kung may dream, ano talaga kayo dito, dream destination, pwedeng mapuntahan nyo po yan ngayong taon na to. Tignan naman natin, okay, pagdating sa mental, physical, emotional, let's see, health mo. Okay, sa mental health mo, kamusta naman ngayong year na to? We have Page of Pentacles, okay. Ayan po.
So, need nyo talagang mag-focus. No? Medyo madali kayong ma-distract. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. So, may mga bagay dito na nakaka-bother nga po sa inyo. Dapat alam mo kung paano i-control yan. Yung kaisipan mo. Or even your emotions. Yung emotions mo dito, 4 of Wands naman, okay naman siya. Stable naman siya. More on yung mga iniisip mo lang talaga. Pero syempre, minsan, di ba, connected yan eh. Sa iniisip mo. So, pwedeng magkontrahan sila. So, yung emotion mo dito, malakas. Pero mas maganda kung balance yan eh. Kasi mahirap ding magpadala sa emosyon. Yan. More on medyo natatalo yung isip mo dito ng emosyon mo. Tignan natin. So, physical naman. We have 3 of Wands. Ayan. Sa physical naman, actually wala ako masyadong nakikita dito na pangit na energy, ano, pagdating sa health mo. More on siguro yung iba lang sa inyo, ang pinapakita dito is kung meron po kayong, ayan, mga papeles, mga medical, doon medyo kayo babagsak. More on sa blood ninyo. Pwedeng mataas yung blood pressure ng iba pala sa inyo. Ayun, Pisces, so cholesterol. So, tingnan nyo, kung need nyo na bang mag-maintenance for some of you, ganun. Or, exercise lang ba? Or need nyo bang mag-diet? Kasi ito, pwedeng may nade-delay dito pala na mga lakad ninyo because of your health. Check natin. Pagdating naman sa spiritual health mo or your gifts, tingnan natin ano ba yung mga gifts mo na pwede mong i-explore ngayong 2025. Pero for some of you, pwedeng na to eh, inaaral nyo na. Pwedeng already, nandito na kayo. Pinapractice nyo na. Some of you naman, pwedeng ngayon pa lang talaga. Ngayon nyo pa lang mabibigyan ng panahon. We have peacemaker. You're being called to explore using your skills of diplomacy. Ideals of fairness and compassion to find fair solution. So, ayan, magiging peacemaker ka ngayong ngayong taon na to. So, you have the ability talaga na para pag-ayusin yung dalawang tao, ganyan. Yung iba sa inyo, meron din naman dito, may talent talaga kayo about sa pagmamanipula ng emosyon ng mga tao. Kasi nga, iba sa inyo, stable kasi yung emotions nyo eh. So, ewan ko, madaling yung nakokontrol kahit yung emosyon ng ibang tao. Nadadivert nyo yung attention nila or yung emotions nila into something pwedeng mas better or pwedeng mas papabor sa'yo. Check po natin ano pa. We have shamanism. You're being called to explore working as a spiritual teacher and healer who can move between the worlds as a messenger to bring wisdom and healing. So, meron dito, pwedeng, di ba, yung strict principal, teacher, yung ganun, yung na-pick up ko kanina nung meditation ko. So, yung iba po sa inyo, ayan, kung nandyan na kayo sa path na yan, di ba, more on about sa education. So, pwedeng meron kayong mga maituro sa inyong mga estudyante or sa mga nasasakupan po ninyo. Diba? Yung mga teachers, mga faculty members, ganyan. Pwedeng magkaroon ng retreat yung iba sa inyo ngayong year na to. Tapos, yun, pwedeng may maituro ka sa kanila. Tignan natin. We have pendulum. Alam nyo ba yan yung pendulum? Actually, pwede kayong gumawa niyan kahit sa string or sinulid, tapos sing-sing. Pwede kayong magtanong, yes or no, maybe. I mean, yun yung pwede nyong makuha na sagot. So, you can try. Actually, sa gender, yung iba, sa ibon ba yun? If I'm not mistaken, or ewan ko sa mga animals, mga pets, yun yung ginagamit kung hindi nila ma-identify yung gender. Oo. Parang kunwari, sabihin mo lang dun sa pendulum mo, kung ano man yung pangalan mo sa pendulum mo, or pendulum, give me a yes answer. Tapos pag gumanon-ganon, that is a yes.
Okay? So, give me a no answer. Pag no, ikot-ikot. Depende yun sa pendulum ninyo. Dapat kilalanin nyo yung pendulum ninyo. Ayan, iba't ibang pendulum, iba't iba din yung sagot. Or, di ba, yes, no, ganun, maybe. So, ganun nga po, Yan, you can try. Some of you, if you have a ring, if you have sinulid, pero panoorin nyo muna, manood muna kayo or mag-research muna kayo kung paano talaga siya gamitin para hindi po kayo magkamali. You can use that. Lalo na yung iba sa inyo, yung mahilig kayong mag-doubt. Tapos may mga sagot kayo na gusto nyong masagot. Ay, may mga tanong kayo na gusto nyong masagot. Pero hindi naman umaamin sa inyo yung isang tao. You can try. Oh, nag-cheat ba sa akin si ganito? Totoong friend ko ba si? Pwede nyong itry. Ayan. So, tingnan natin. Pisces, ano pa yung mensahe? Alisin ko muna pala to para makita natin yung ibang mga cards para di kayo maguluhan. So, yan na yung iba sa inyo kung hindi nyo afford magpa-tarot readings. Yun nga lang kasi, yes or no lang kasi yon yung yung sagot sa pendulum. Pero kung gusto nyo yun na may meaning, ayan, pwede kayo magpa-tarot readings. Tingnan natin. Okay. Ano pa yung mensahe? Pagdating naman sa family or house matters. Home, family matters. Ay, ba't nga ba ito? Coaching. Ba't ito yung kinuha ko? Hindi yan. Sabi dito, you're being called to explore transformational mentorship to bring clarity, insight, and healing for growth and transformation. So, may pagbabago. Ayan. Pwedeng may sinusunod kayo sa family. Sino ba to? Kapatid mo ba to? Ginagkalang nyo siya, ganyan. Kung hindi to parents niyo, pwedeng kapatid. Or pwedeng asawa mo. Madami talaga siyang naituro sa'yo. No? Madami siyang nabigay sa'yo na gabay. For some of you, Pisces. Pwedeng mas mature sa inyo yung asawa nyo. Mag-isip. Or the other way around. We have 9 of Cups. Ayun, happy naman kayo pagdating sa family, pagdating sa bahay. Actually, madami nga po dito, Parang guided talaga kayo. Guided kayo ng isang tao, no? Pwede nga na parents mo yan. Pwede rin naman na kapatid mo or asawa mo. And you're happy kasi ang dami mong natutunan. Tapos, ang dami nyo rin pong mga na-achieve dito. Masaya kayo actually sa kung ano yung meron kayo. Tapos, meron din dito, alagang-alaga po kayo ng parents ninyo. Ramdam nyo talaga yung pagmamahal nila. Hindi ko din alam kung meron ditong buntis. Ayan. Sa family ninyo. Tingnan natin. Pagdating naman sa friends. We have the Sun. We have 9 of Pentacles. And we have 2 of Cups. Okay. Meron kang friend dito. Parang ngayong year na to, nasa kanya na lahat. Pero hindi ka naman naiingit. Pisces, actually, you're happy dito sa nangyayari sa friend mo na to. Bakit? Kasi alam mo na deserve niya yung nangyayari sa kanya ngayon. Na yung kasiyahan ba na nararamdaman niya. Kasi pwedeng ang daming pinagdaanan nitong kaibigan mo na to. And ayan, nakatagpo na siya ng taong para talaga sa kanya. Meron kasing dito love life na lumalabas coming from your friend. And happy ka nga po talaga sa kanya. At kung baliktad naman ang nangyayari, sa'yo naman may mga good things na nangyayari, lalo na dito sa love life mo, masaya po yung mga kaibigan mo. Happy sila about sa nararamdaman mo sa relationship mo. Sa work naman, work environment. 3 of Cups. Maganda rin po yung work dito na pinapakita. We have 4 of Pentacles. Marami pa kayong ma-achieve pagdating dito sa work. Marami pa kayong pagsasaluhan ng mga co-workers mo. Ace of Swords. Meron ding mapopromote. For some of you, pwedeng kayo ba yung mapromote? Isa sa mga kaibigan ninyo. Ayan. So, madaming mga mangyayari dito sa trabaho na yun, talagang makapapakita mo yung galing mo. No? Mas mahahasa yung skills mo dito. Marami naman sa inyo, pwedeng kontento kayo dito sa trabaho, sa kinikita. Pero tignan natin dun sa mga
nagdadalawang isip. Dapat ka pa bang mag-stay sa trabaho? Knight of Pentacles, hanap ka na po ng iba. Lalo na yung iba sa inyo, kung nagdadalawang isip kayo, para sa inyo yung reading na to, na kayo daw po ay pwede nang maghanap ng iba by 2025, maghanap ng ibang trabaho. Sa mga may papers, ay mga nag-aayos ng papers, visa, exam, loans, ma-approve ba yan? Queen of Swords. Knight of Swords, yes po, ma-approve siya. Pero kaya lang, may nakikita kong conflict para sa inyo dito. Hindi ko alam kung may hindi ba kayo mababasa na message. Pwedeng malate kayo dun sa appointment ninyo. So, pwedeng magkaroon ng delays dito sa ano nyo, sa mga nilalakad po ninyo. It's either kasi makaligtaan nyo, or meron kayong, yun nga, parang hindi nyo nabasa na message, tapos ayun na pala, yun yung araw na yun, nalagpasan nyo. May miss chances kayo dito. Kaya kung alam nyo na may hinihintay kayo ng mga ganyan, lagi nyong check yung yung phone ninyo. Tingnan natin, pagdating naman po sa business. Sa business, kamusta ang current energy? The Hermit. Meron tayo ditong Ace of Pentacles. Marami kayong tatanggihan pala dito ng mga lakad-lakad for some of you. Kasi, focus ninyo business. So, yung may mga business po dito, ayun, pwedeng yayain ka ng mga friends mo, pero hindi ka makapunta. Kahit nga meron ditong friend mo na ikakasal, pwedeng hindi ka makapunta dun sa kasal niya. Sa inyo ako na-pick up yung yung may aatras sa kasal, yung nagdadalawang isip. Ayun. Pwedeng sa friend mo pala yun, yung iba sa inyo. Pero hindi kayo makaka-attend. Kasi yun, mas mahalaga sa inyo yung inyo pong business. Yes, may mga ganyan talaga mga businessman, businesswoman. Na pag business talaga. Hindi sila uma-attend sa mga party, ganyan. O kaya naman kung a-attend sila, late na. Mga ganon. Kasi nanghihinayang sa kikitain for that day. Yes, may ganon po. Hindi yan sa pagiging something or what, Or alam lang talaga ninyo yung priority ninyo. Kaya huwag kayong magigilty if ever man na meron kayong hindi mapuntahan. Pero syempre, kung sa anak nyo po yan, puntahan po ninyo. Pero kung nari sa friends, sa ganito, ganyan, malayong ka mag-anak, okay lang yun. Pero kung sa anak ninyo, syempre, punta po kayo. Effort po talaga. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay po yung overall sales ninyo ngayong year na to. Ace of Pentacles, pwedeng mas malaki ng 100% yung kinita nyo nung 2024 sa kikitain nyo ngayong 2025. Mas malaki po itong 2025 ngayon. Check natin pagdating sa naluluging business. Dapat mo pa ba yung ipagpatuloy? Four of Swords. Nagdadalawang isip ka na. Actually, yung iba sa inyo, gusto nyo pa talaga siyang ituloy Pero kasi nakikitaan nyo na talaga na wala na siyang pag-asa. Kuha pa tayo ng isa pa. The Fool. Start na lang daw po kayo ng ibang business. Parang wag nyo nang lokohin yung sarili ninyo na yes po, yung iba talaga sa inyo, alam nyo na talaga na wala na to. Wag nyo na daw pong lokohin yung sarili ninyo. Give up nyo na at mag-start kayo ng another business sa another lugar. Or kung ano man yung plano ninyo, baka meron dito mag-abroad na lang. So, yan po. Tingnan naman natin. Pagdating sa love life. Pero bago yan, ayan, alisin mo na po ulit natin yung mga cards na to. Dati kasi tinatamba ko lang lahat. Kaya lang kasi para mas makita nyo yung card ng mas malinaw. At, ayan, tignan natin. Okay, sa love life. Energy po ng love life ni Pisces. We have butterfly. You will meet a new love interest at a party or a night out. Ayan, yung iba sa inyo. Mamimit nyo ang new person ninyo.
sa isang party. So, mag-ingat din yung iba sa inyo kasi pwedeng may aaligid sa inyo dito kahit kayo po ay in a relationship na. We have veiled paths. Face the mystery of uncharted passages with the courage to explore unknowns. May makakapukaw dito ng interest ninyo or the other way around. May tao dito na susubok po talaga or mag-e-effort para sa inyo. Pag nakita ka ng taong to, pwedeng na love at first sight to sa'yo. Parang di ka na niya makakalimutan pag nakita ka nitong taong to. Parang parehas kayo. So, this could be destiny. Check natin sa mga mag-ex naman dyan. Ex-BF, ex-GF, ex-wife, ex-hubby. Let's see, may pagbabalikan pa ba? Justice. Wala na po. Let go na. Karma is being served na. Justice is being served na. Kung may nanakit man po sa inyo dito, kung sinaktan man kayo ng person nyo, or sinaktan mo man yung taong yon, pwedeng, ayan, may karma, may balik. Kaya, no need na po na makipagbalikan sa taong to. Hindi na rin kasi magiging okay kasi wala naman ang love. Tignan natin pagdating sa magkarelasyon, BFGF. Queen of Cups, Seven of Cups. O, may naguguluhan nga dito. So, kung may magpo-propose dito, kung kayo yung magpo-propose, yung GF ninyo, hindi pa yan sigurado. At kung kayo naman mismo, alam niyo yan sa sarili ninyo. More on kasal to eh. Nagdadalawang isip kayo, may nakikita ba kayong red flags towards your person? Parang ngayon pa lang ba kayo, ngayon nyo pa lang ba nakita yung red flags na yan? Or naiisip nyo kasi na siya ba yung gusto mong makasama sa future? Meron po dito hindi naman sigurado kasi may ibang choice. Pagdating naman po sa mga mag-asawa, we have Knight of Cups and Three of Pentacles. Alam mo, nakikita ko dito, Pisces, kahit mga anak nyo, kikiligin sa pagmamahalan ninyo. Kikiligin sa kaswitan ninyo. Sweet po ngayong year na to yung asawa mo. Or mas sweet kayo sa isa't isa. Mas magaan yung energy sa inyong pamilya. Kaya nga iba sa inyo marami kayong ma-achieve because maayos yung inyong environment. Check natin sa mga single mom at single dad. We have 8 of Wands. Ayan. Mukhang may mag-a-approach sa inyo dito. 10 of Swords. Pero parang ibablock ka agad ng iba sa inyo. May trauma pa ba kayo? Yan po, yung iba sa inyo. Pwede rin naman kung kayo naman yung single dad dito. May approach ka, ibablock ka kaagad ng tao na yon. So, pwede hindi siya interested sa'yo. Knight of Wands. Okay, may mag-approach sa inyo dito na hindi nyo gusto. Kaya ibablock nyo na lang. Pero meron po dito, for some of you, single mom, single dad. Meron po dito kayong makakarelasyon. Kaya lang pwedeng mas bata sa inyo eh. Ito yung nagustuhan nyo, pero parang lulukuhin lang kayo. Kaya mag-iingat kayo ha. Kasi parang feeling mo, ito na yung soulmate ko, ito na yung twin flame ko. Pero baka nagkakamali lang po kayo. Baka mas malala pa yung gawin sa inyo ng taong to, kaya mag-iingat. Sa mga byudo at byuda naman po, sa mga byudo at byuda na single, single, 5 of Pentacles, 8 of Pentacles, trabaho lang ang inaatupag ninyo dito. Okay lang, magpayaman na lang po kayo. So, wala akong nakikitang love life dito para sa inyo. Sa mga may karelasyon naman ng mga byudo at byuda, tignan natin. Oh, we have 3 of Swords. Mukhang hindi nyo nang alisan tong relasyon na to kasi toxic na. Mukhang di lang po kayo nag-iisa sa buhay ng person ninyo. Meron pang iba. Matutuklasan nyo yan, pwede ngayong year na to. At ito naman po yung iyong lucky number. Susulat ko muna. Tingnan natin ano ba yung mapipick up mo. Ay, mapipick up ko pala. Susulat ko lang, okay? 18, 15, ano pa po, Spirit Guide, 7, 27, 48,
tsaka 41. 18, 15, 7, 27, 48, and 41. At ang lucky color nyo naman po ay red and yellow. At ang lucky days nyo po, Friday and Wednesday. Wednesday and Friday, yan po. Maraming salamat, Pisces. Mag-iingat ka always. At saka, syempre, more blessings to come para sa'yo ngayong year 2025. Siksik, liglig at umaapaw ang paparating para sa'yo.